Biglang may sandaling mapapatigil ka at mapapaisip kung bakit patuloy ka pang lumalaban sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok na parang walang katapusan sa iyong buhay. Pakiramdam mo ay ubos na ang lakas mo at wala ka nang maibibigay pa. Pero may kakaibang puwersa na nagtutulak sa iyo para bumangon muli at ipagpatuloy ang laban. Hindi mo man makita gamit ang iyong mga mata, ay may presensya na tahimik na nagbabantay at gumagabay sa bawat hakbang at desisyon na iyong ginagawa. May kapangyarihan na hindi mo maipaliwanag sa isip, pero malinaw mong nararamdaman sa puso mo sa tuwing ikaw ay nawawalan ng pag-asa. Ganyang mga karanasan ang kadalasang hindi napapansin ng marami bilang tanda ng walang sawang pag-aalaga at pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay. Sa bawat araw na dumadaan sa iyong buhay, ay may mga pangyayari na tila ordinaryo lang sa paningin ng tao at madaling balewalain. Ngunit sa likod ng mga simpleng bagay na yan, ay may mas malalim na kahulugan na hindi agad nauunawaan ng isip ngunit ramdam ng puso. Mga pagkakataon na nailigtas ka sa panganib o kapahamakan na hindi mo man lang namalayan dahil sa bilis ng mga pangyayari. Mga sagot sa panalangin na dumating sa paraang hindi mo inaasahan at minsan ay kabaliktaran pa ng iyong hinihiling. Lahat ng yan ay patunay na hindi ka kailanman iniwan ng Diyos kahit sa mga panahong akala mo ay tuluyan ka na niyang pinabayaan. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Malaking bahagi kayo sa pagpapalaganap ng mensahe ng pag-asa at pananampalataya sa mas maraming tao na nangangailangan ng gabay at lakas ng loob. Sa bawat pag-share ninyo ay may pusong maaring mabago, mapagaling at muling mapuno ng pananampalataya sa Diyos. Nagiging instrumento kayo ng liwanag at pag-asa sa mundong puno ng pagsubok, lungkot at pagdududa. Patuloy na magtiwala sa gabay ng Diyos sa bawat araw ng inyong buhay at hayaan ninyong siya ang manguna sa inyong landas. Ayon sa Biblia sa Psalms 34 verse 18, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Ipinapahayag ng talatang ito na lalong lumalapit ang Diyos sa mga pusong sugatan, pagod at nahihirapan sa bigat ng kanilang pinagdadaanan. Hindi niya pinapabayaan ang sino mang dumaraan sa matinding pagsubok. Kahit papakiramdam nila ay nag-iisa sila sa laban. Sa gitna ng sakit at pagluha ay naroon ang kanyang yakap na nagbibigay ng lakas, kapanatagan at bagong pag-asa. Pananalig ang tulay upang maramdaman ang kanyang presensya kahit sa pinakamadilim at pinakamabigat na sandali ng iyong buhay. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay mo sa mundong ito, ay unti-unti mong mapapansin ang mga palatandaan ng kanyang paggabay at pagmamahal. Unang senyales, may kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. May mga pagkakataon na parang gumuho ang mundo mo at sabay-sabay dumarating ang problema sa buhay mo. Sa gitna ng ingay ng pag-aalala at takot, ay may tahimik na damdamin na nagbibigay sa iyo ng kakaibang kapanatagan. Hindi mo maipaliwanag kung bakit hindi ka tuluyang nadadala ng kaba kahit mabigat ang sitwasyon. May lakas na dumarating na tila hindi mo sariling kakayahan kundi galing sa mas mataas na kapangyarihan. Kapayapaang ganito ay isang malinaw na tanda na may Diyos na patuloy na kumikilos sa iyong buhay. Kapag ang puso mo ay hindi lubusang nadudurog sa kabila ng sunod-sunod na pagsubok, ay may dahilan kung bakit nananatili kang buo. Hindi madaling manatiling matatag kung walang pinaghuhugutan ng lakas na higit sa normal na kakayahan ng tao. Sa bawat sandali na gusto mo nang bumigay, ay may tahimik na puwersa na umaalalay sa iyo upang hindi ka tuluyang sumuko. Pag-asa ang unti-unting bumabalik kahit patila walang malinaw na solusyon ang iyong kinakaharap. Diyos ang nagbibigay ng ganoong uri ng lakas na hindi nakikita ngunit tunay na nararamdaman. Sabi sa Biblia sa John 14 verse 27, "Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Ipinapahayag ng talatang ito na ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay iba sa kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Hindi ito nawawala kahit may problema at hindi rin madaling matibag ng takot at pag-aalala. Kapag nararanasan mo ang ganitong uri ng katahimikan sa loob, ay malinaw na kumikilos ang Diyos sa iyong puso.
Pinapakita niya na may kontrol siya sa lahat ng bagay at hindi kanya pinababayaan. May mga araw na hindi mo alam kung paano ka nakasurvive sa dami ng iniisip at pinagdadaanan mo. Gayunpaman ay nagigising ka pa rin na may lakas ng loob upang harapin ang panibagong araw. Hindi man nawawala ang problema, ay may pagbabago sa paraan ng pagtanggap mo sa mga ito. Nagiging mas kalmado ka at hindi agad natitinag ng mga negatibong pangyayari sa paligid mo. Ganyang pagbabago ay bunga ng presensya ng Diyos na patuloy na nagbibigay ng kapayapaan sa iyong puso. Sa bawat sandaling nararamdaman mo ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan, ay isang paalala na hindi ka nag-iisa sa laban. May Diyos na nakamasid at handang umalalay sa bawat hakbang mo kahit hindi mo siya nakikita. Kapayapaan ang isa sa mga paraan niya upang iparamdam na kasama mo siya sa bawat sitwasyon. Pagyakap sa ganitong senyales ay magpapalalim ng iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Patuloy niyang pinapakita na sa kabila ng lahat ay may pag-asa at liwanag na naghihintay para sa iyo. Ikalawang senyales, may mga hindi inaasahang pagkakataon na dumarating. May mga sandali na biglang may pintuan na nagbubukas sa buhay mo, kahit hindi mo naman iyon hinahanap o inaasahan. Sa gitna ng kawalan, ay may dumarating na oportunidad na tila sagot sa matagal mo nang pinagdadaanan. Hindi mo man planado ang mga pangyayaring yon, ay eksakto naman sa pangangailangan mo. May mga pagkakataon na parang biglang nagkakaroon ng direksyon. Ang mga bagay na dati ay magulo at walang kasiguraduhan. Ganyang mga pangyayari ay hindi basta tsamba kundi patunay na may Diyos na kumikilos para sa kabutihan mo. Kapag tila sarado na ang lahat ng pinto, ay may isang pagkakataon na kusang lumilitaw sa harapan mo. Hindi mo man alam kung saan ito magdadala, ay may lakas ng loob kang sumubok at magtiwala. Pagdating ng tamang oras, ay may mga tao at sitwasyon na dumadating upang tulungan kang makabangon. Hindi aksidente ang mga ganitong pangyayari dahil may plano ang Diyos sa bawat hakbang mo. Ginagamit niya ang mga oportunidad upang ilapit ka sa landas na inilaan niya para sa iyo. Sabi sa Biblia sa Revelation 3 verse 8, I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ang nagbubukas ng mga pintuan na walang sino man ang kayang magsara. Kapag siya ang gumawa ng paraan, ay walang hadlang ang makakapigil sa pagpapala na para sa iyo. Kahit pa may mga pagsubok, ay may malinaw na patutunguhan ang iyong paglalakbay. Pinapakita niya na may kontrol siya sa bawat oportunidad na dumarating sa iyong buhay. May mga pagkakataon na ang sagot sa panalangin mo ay dumarating sa paraang hindi mo inaasahan. Hindi laging eksakto sa hinihiling mo, ngunit mas higit pa sa kung ano ang kailangan mo. Sa bawat bagong pagkakataon, ay may kasamang pag-asa at panibagong simula. Unti-unti mong makikita na ang dating saradong landas ay nagiging bukas at malinaw. Ganyang mga pagbabago ay tanda na hindi ka pinapabayaan ng Diyos sa iyong paglalakbay. Sa tuwing may dumarating na oportunidad, ay isang paalala na may plano ang Diyos para sa kinabukasan mo. Hindi lahat ng bagay ay nakikita agad, ngunit may magandang layunin sa likod ng bawat pangyayari. Pagyakap sa mga pagkakataong ito ay isang hakbang ng pagtitiwala sa kanyang kalooban. Bawat bukas na pintuan ay simbolo ng kanyang paggabay at pagmamahal. Patuloy niyang pinapakita na may direksyon ang buhay mo at hindi kanya kailanman iiwan. Ikatlong senyales, may lakas kang bumangon kahit paulit-ulit kang nadadapa. Sa kabila ng mga pagkakamali at kabiguan na paulit-ulit mong nararanasan, ay may kakayahan ka pa ring tumayo at magpatuloy sa buhay. Hindi nawawala ang sakit ng pagkadapa, ngunit may lakas na bumabalik upang ipagpatuloy ang laban. May apoy sa loob mo na hindi madaling mapatay kahit paulit-ulit kang sinusubok ng tadhana. Hindi lahat ng tao ay nakakabangon agad sa ganitong sitwasyon, ngunit ikaw ay patuloy na lumalaban. Ganyang uri ng katatagan ay hindi lamang galing sa sarili kundi isang patunay ng paggabay ng Diyos. Kapag nararamdaman mong ubos ka na, ngunit nakakahanap ka pa rin ng dahilan upang magpatuloy, ay may mas malalim na pinanggagalingan ang lakas na iyon. Hindi basta-basta nabubuo ang tibay ng loob, lalo na kung sunod-sunod ang pagsubok na dumarating sa buhay. May presensya na tahimik na nagpapalakas sa iyong espiritu upang hindi ka tuluyang sumuko. Sa bawat pagbangon mo, ay may tulong na hindi mo man nakikita ngunit malinaw mong nararamdaman. Diyos ang nagbibigay ng ganitong klaseng lakas na hindi kayang ipaliwanag ng isip.
Sabi sa Biblia sa Isaiah 40 verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Ipinapahayag ng talatang ito na ang mga nagtitiwala sa Diyos ay binibigyan niya ng panibagong lakas sa tuwing sila ay nanghihina. Hindi sila tuluyang napapagod dahil may banal na lakas na umaalalay sa kanila. Kahit gaano kabigat ang pinagdadaanan, ay may kakayahan silang magpatuloy dahil sa kanyang tulong. Pinapakita nito na ang bawat pagbangon mo ay hindi aksidente kundi bahagi ng kanyang plano. May mga araw na pakiramdam mo ay wala ng pag-asa, ngunit may maliit na tinig sa loob mo na nagsasabing lumaban ka pa. Hindi man agad nawawala ang sakit, ay may unti-unting paghilom na nagaganap sa puso mo. Sa bawat paglipas ng panahon, ay napapansin mong mas nagiging matatag ka kaysa dati. Mga karanasang dati ay nagpapahina sa iyo ay nagiging dahilan upang mas tumibay ang iyong pananampalataya. Ganyang pagbabago ay bunga ng presensya ng Diyos na patuloy na kumikilos sa buhay mo. Sa tuwing nakakabangon ka mula sa pagkadapa, ay isang paalala na hindi ka niya pinababayaan kahit kailan. May layunin ang bawat pagsubok at may aral na dapat matutunan sa bawat kabiguan. Hindi nasasayang ang mga luha at hirap dahil ginagamit ito ng Diyos upang hubugin ang iyong pagkatao. Pagyakap sa ganitong senyales ay magpapalalim ng iyong pagtitiwala sa Kanya. Patuloy niyang pinapakita na may lakas kang makukuha hanggat nananalig ka sa Kanyang kapangyarihan. Ika-4 na senyales. May mga tao na ipinapadala ang Diyos para tulungan ka sa mga panahong pakiramdam mo ay wala kang kakampi. At tila lahat ay laban sa iyo, ay may mga taong biglang dumarating upang umalalay at magbigay ng lakas ng loob. Hindi mo man sila inaasahan sa iyong buhay, ay nagiging bahagi sila ng pagbangon mo sa gitna ng matitinding pagsubok na iyong pinagdaraanan. May mga salita silang nabibitawan na tila sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa isip mo. Minsan ay simpleng presensya lamang nila ang sapat upang maramdaman mong hindi ka nag-iisa sa laban na iyong hinaharap. Ganyang mga tao ay hindi basta-basta napupunta sa buhay mo, kundi ipinapadala ng Diyos bilang gabay at suporta sa iyong paglalakbay. Kapag may mga taong handang makinig sa mga hinaing mo kahit hindi ka nila lubos na kilala, ay may dahilan kung bakit sila naroon sa tabi mo. Hindi lahat ay may pusong handang umunawa at tumulong ng walang hinihintay na kapalit o kapakinabangan. Sa bawat pagkakataon na may umaalalay sa iyo, ay may kamay ng Diyos na tahimik na kumikilos sa likod ng lahat ng ito. Ginagamit niya ang ibang tao upang iparamdam ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga sa paraang madaling maramdaman. Sa pamamagitan nila ay napapawi ang lungkot, napapalitan ng pag-asa ang iyong puso, at nababawasan ang bigat na iyong dinadala. Sabi sa Biblia sa Ecclesiastes 4 verse 12, "And if one prevail against him, two shall withstand him, and a threefold cord is not quickly broken." Ipinapakita ng talatang ito na mas nagiging matatag ang tao kapag may kasama at hindi nag-iisa sa pagharap sa hamon ng buhay. May lakas na nagmumula sa pagkakaisa at pagtutulungan na hindi kayang ibigay ng pagiging mag-isa. Pinapaalala nito na mahalaga ang presensya ng ibang tao bilang bahagi ng plano ng Diyos para sa iyong katatagan. Sa bawat taong tumutulong sa iyo, ay naroon ang layunin ng Diyos upang patatagin ka at ihanda sa mas malalaking bagay. May mga pagkakataon na ang tulong ay dumarating sa anyo ng payo, suporta, gabay, o kahit simpleng pagdamay lamang sa tahimik na paraan. Hindi man ito laging material o nakikita, ay sapat upang palakasin ang loob mo at ipagpatuloy ang laban araw-araw. Sa bawat taong nagiging instrumento ng kabutihan, ay may mas malalim na layunin ng Diyos na unti-unting nahahayag sa iyong buhay. Unti-unti mong mapapansin na ang mga taong iyon ay nagiging bahagi ng iyong paghilom, pagbabago at paglago bilang isang tao. Hindi aksidente ang kanilang pagdating dahil may malinaw na dahilan ng Diyos sa bawat koneksyon na ibinibigay niya sa iyo. Sa tuwing may taong dumadating upang tumulong at umunawa, ay isang malinaw na paalala na hindi kanya pinapabayaan sa kahit anong sitwasyon. May Diyos na nakakaalam ng iyong pinagdadaanan at gumagawa ng paraan upang maibsan ang bigat na iyong nararamdaman. Sa pamamagitan ng ibang tao ay nararanasan mo ang kanyang pag-ibig, malasakit at walang sawang pag-aalaga. Ika-5 senyales.
may proteksyong hindi mo namamalayan na nagliligtas sa iyo. Sa ilang pagkakataon sa buhay mo, ay may mga pangyayaring muntik na sanang magdala sa iyo sa kapahamakan, ngunit bigla kang nakaiwas nang hindi mo alam kung paano nangyari. May mga desisyong tila random lang sa sandali, pero kalaunan ay mauunawaan mong iyon pala ang nagligtas sa iyo sa mas malalang sitwasyon. Hindi mo agad napapansin, ngunit maraming beses ka nang naipagtabi sa mga bagay na maaaring makasira sa iyong buhay. May mga pagkakataon na ang isang maliit na pagbabago sa oras o direksyon ay naging dahilan upang makaiwas ka sa panganib. Ganyang uri ng proteksyon ay hindi aksidente, kundi malinaw na patunay ng paggabay ng Diyos sa iyong landas. Kapag may mga bagay na hindi natutuloy kahit pilit mong inaasahan, ay may mas mataas na dahilan kung bakit ito nangyayari. Hindi lahat ng inaakala mong pagkabigo ay tunay na kabiguan, dahil may mga pagkakataon na ito ay pag-iwas sa mas malaking sakit. Sa likod ng mga delay at pagbabago ng plano ay may kamay na tahimik na nag-aayos ng mas ligtas na direksyon para sa iyo. Minsan ay hindi mo maintindihan sa ngayon, pero sa tamang panahon ay makikita mo ang kabutihan nito. Ang Diyos ay kumikilos sa mga detalye ng buhay mo upang ilayo ka sa hindi nakabubuti. Sabi sa Biblia sa Psalms 91 verse 11, "For He shall give His angels charge over thee, to keep thee in all thy ways." Ipinapakita ng talatang ito na may proteksyon mula sa Diyos na hindi nakikita ng mata, ngunit tunay na gumagabay at nagbabantay. May mga anghel na inuutusan siya upang pangalagaan ang bawat hakbang ng mga nananalig sa Kanya. Kahit sa mga panahong hindi mo alam ang panganib, ay may nag-iingat na sa iyo ng tahimik at tapat. Pinapakita nito na ang iyong buhay ay mahalaga at hindi ka kailanman pababayaan ng Diyos. May mga sitwasyon na bigla ka na lamang nakakaiwas sa aksidente o maling desisyon kahit hindi mo planado. Minsan ay may pumipigil sa iyo na gawin ang isang bagay na kalaunan ay mapapatunayang mali o mapanganib. Sa mga ganitong pangyayari ay makikita ang hindi nakikitang gabay na kumikilos sa iyong paligid. Hindi ito simpleng swerte lamang, kundi mas malalim na proteksyon na nagmumula sa Diyos. Sa bawat iligtas na sandali ay may paalala na may nagbabantay sa iyong buhay. Sa tuwing naiisip mo ang mga pagkakataong muntik ka ng mapahamak, ay mas nagiging malinaw na may mas mataas na layunin ang Diyos para sa iyo. Hindi ka basta-basta hinahayaan sa kapahamakan dahil may plano siya na nais mong maabot. Ang bawat pag-iwas sa panganib ay patunay ng Kanyang pagmamahal at pag-iingat sa iyong buhay. Pagkilala sa sinyalis na ito ay magpapalalim ng iyong pananampalataya at tiwala sa Kanya. Patuloy niyang ipinapakita na sa bawat hakbang mo ay may proteksyong hindi mo nakikita, ngunit palaging nandyan para sa iyo. Ika-6 na sinyalis, may biglang paglakas ng pananampalataya kahit sa gitna ng pagod. Sa gitna ng mga araw na pakiramdam mo ay pagod ka na sa buhay, ay may biglang pagkapit ka sa panalangin na hindi mo inaasahan. Parang may bumubulong sa loob mo na lumapit ka pa rin sa Diyos kahit hindi mo na kayang ipaliwanag ang iyong nararamdaman. Hindi mo alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob mo na manalangin kahit punong-puno ka ng bigat sa puso. May mga sandali na kusa kang napapahinto at nakakahanap ng katahimikan sa presensya ng Diyos kahit magulo ang isip mo. Ganyang uri ng paglapit ay malinaw na tanda na ang Diyos ang patuloy na humihila sa iyo pabalik sa Kanya. Kapag kahit pagod ka na, ay hindi mo pa rin magawang iwan ang pananampalataya, ay may mas malalim na dahilan kung bakit nananatili kang nakatayo sa espiritual. Hindi lahat ng tao ay nakakaramdam ng ganitong biglaang pagnanais na manalangin sa gitna ng hirap at pagkalito. May espiritual na paggising na unti-unting nagpapalakas sa iyong loob kahit hindi mo ito agad nauunawaan. Sa bawat pagluha mo sa panalangin, ay may kapayapaan na unti-unting pumapalit sa iyong dibdib. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng ganitong uri ng panibagong sigla sa iyong pananampalataya. Sabi sa Biblia sa Jeremiah 29 verse 13, "And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay matatagpuan ng sino mang taos pusong naghahanap sa Kanya. Hindi siya malayo sa mga taong lumalapit sa Kanya sa gitna ng kahinaan at pagod. Kapag ang puso ay tunay na naghahanap, ay siya rin ang unang kumikilos upang lumapit sa tao. Pinapakita nito na ang bawat paglapit mo sa Kanya ay hindi aksidente, kundi tugon ng Kanyang pag-ibig. May mga pagkakataon na kahit maraming iniisip, ay bigla ka na lamang napapadasal ng hindi planado.
Parang may puwersang humihila sa iyo upang ilabas ang lahat ng bigat na iyong dinadala sa panalangin. Sa mga ganitong sandali, ay unti-unti mong nararamdaman na hindi ka nag-iisa sa iyong laban. Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng lakas na hindi kayang ipaliwanag ng lohika o emosyon lamang. Sa bawat panalangin ay may unti-unting paghilom na nangyayari sa iyong kalooban. Sa tuwing bumabalik ka sa panalangin, kahit sa gitna ng pagod, ay isang malinaw na palatandaan na hindi ka niya binitawan. May Diyos na patuloy na kumikilos sa iyong puso upang hindi ka tuluyang lumayo sa Kanya. Ang pananampalatayang bumabalik sa gitna ng kahinaan ay isang uri ng biyaya na hindi dapat baliwalain. Pagyakap sa senyalis na ito ay magpapalalim ng iyong relasyon sa Kanya at magpapalakas ng iyong loob. Patuloy niyang pinapakita na kahit gaano ka man kapagod, ay lagi kang may daan pabalik sa Kanya. Ikapitong senyales, may mga pagsubok na ginagamit para hubugin ka imbes na wasakin ka. Sa mga pagkakataon na tila sunod-sunod ang problema sa buhay mo, ay may mas malalim na dahilan kung bakit mo ito pinagdaraanan. Hindi lahat ng sakit at hirap ay para ikaw ay pabagsakin, kundi para unti-unting hubugin ang iyong pagkatao at pananampalataya. May mga araw na pakiramdam mo ay hindi ka na makakabangon, ngunit may proseso ng paglinis at pagpatibay na nangyayari sa iyong buhay. Ang bawat luha na iyong iniiyak ay may kaakibat na aral na magpapalakas sa iyo sa mga susunod na laban. Ganyang uri ng pagsubok ay hindi tanda ng pag-iwan ng Diyos, kundi tanda ng Kanyang paghubog sa iyong buhay. Kapag ang mga problema ay tila hindi nauubos, ay madaling isipin na ikaw ay pinabayaan na ng Diyos. Ngunit sa likod ng bawat pagsubok ay may layunin na hindi agad nakikita ng mata at hindi agad nauunawaan ng isip. May mga bagay sa pagkatao mo na kailangang maalis, maituwid, at mapalakas bago ka ihanda sa mas malaking plano. Sa bawat bigat na iyong dinadala ay may kasamang proseso ng espiritual na paglago at pagbabago. Ang Diyos ay hindi lamang nagliligtas, kundi humuhubog din sa mga taong Kanyang minamahal. Sabi sa Biblia sa James 1 verse 2-4, "My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience." Ipinapakita ng talatang ito na ang pagsubok sa pananampalataya ay nagbubunga ng katatagan at pasensya sa buhay ng tao. Hindi ito para sirain ka, kundi para gawing mas matibay ang iyong paniniwala sa Diyos. Sa bawat pinagdadaanan ay may paghubog na nangyayari na hindi agad nakikita, ngunit ramdam sa paglipas ng panahon. Pinapakita nito na may layunin ang Diyos sa bawat pagsubok na iyong nararanasan. May mga sandali na mas naiintindihan mo ang sarili mo matapos mong pagdaanan ang matitinding problema sa buhay. Ang mga dating kahinaan ay unti-unting nagiging lakas dahil sa mga karanasang iyong hinaharap. Hindi mo man agad makita, ngunit may pagbabago sa iyong pananaw at pagtitiwala sa Diyos. Ang bawat pagsubok ay nagiging tulay upang mas mapalapit ka sa Kanya at mas makilala siya. Sa paglipas ng panahon, ay makikita mo na ang lahat ng ito ay bahagi ng mas magandang plano para sa iyo. Sa tuwing napapaisip ka kung bakit ka dumadaan sa ganitong sitwasyon, ay isang paalala na may ginagawa ang Diyos sa iyong buhay. Hindi Kanya hinahayaan na manatili sa dati mong kalagayan dahil may mas mataas siyang layunin para sa iyo. Ang bawat proseso ng paghubog ay may kasamang pagmamahal at pag-aalaga mula sa Kanya. Pagyakap sa senyalis na ito ay magbibigay ng mas malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Patuloy niyang ipinapakita na ang bawat pagsubok ay hindi katapusan kundi simula ng mas matibay na ikaw. Ikawalong senyales, may tahimik na panatag na paniniwala na hindi ka niya iiwan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo sa buhay, ay may natitirang paniniwala sa puso mo na kahit papaano ay may Diyos na hindi ka pababayaan. Hindi ito basta emosyon na mabilis mawala, kundi isang malalim na katiyakan na nananatili kahit maraming tanong sa isip mo. Sa mga sandaling magulo ang lahat, ay may bahagi sa loob mo na kumakapit pa rin sa Kanya. Parang may tahimik na tinig na paulit-ulit na nagpapaalala na may pag-asa pa sa gitna ng lahat ng hirap. Ganyang paniniwala ay hindi likha ng tao kundi patunay ng presensya ng Diyos sa iyong kalooban. Kapag kahit maraming duda, ay hindi pa rin tuluyang nawawala ang iyong pananampalataya, ay may gumagabay na hindi nakikita ng mata. Hindi lahat ng tao ay kayang manatiling
may pag-asa sa gitna ng matinding pagsubok at pagkabigo. May mga sandali na gusto mo nang sumuko, ngunit may mas malalim na lakas na pumipigil sa iyo na gawin iyon. Ang puso mo ay tila may alaala ng kabutihan ng Diyos na hindi basta nabubura ng problema. Ganyang klase ng katatagan ay tanda na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa iyong buhay. Sabi sa Biblia sa Hebrews 11 verse 1, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Ipinapakita ng talatang ito na ang pananampalataya ay paniniwala kahit hindi pa nakikita ang katuparan ng inaasam. Hindi ito nakabatay sa nakikita lamang, kundi sa pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Kahit walang malinaw na ebidensya sa mata, ay may katiyakan sa puso na may gagawin siya. Pinapakita nito na ang iyong paniniwala ay may matibay na pinagmumulan na higit sa pisikal na mundo. May mga araw na kahit pagod ka na, ay may paalala sa loob mo na magpatuloy pa rin sa paglakad. Hindi man malinaw ang direksyon, ay may tiwala kang unti-unting gagabayan ka sa tamang landas. Ang mga karanasan mo sa buhay ay nagiging patunay na may mas mataas na plano sa likod ng lahat. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, ay may tahimik na presensya na umaalalay sa iyo. Ang paniniwalang ito ang nagpapatuloy sa iyo, kahit hindi mo lubos na nauunawaan ang lahat. Sa tuwing nananatili ang tiwala mo sa Diyos, sa kabila ng lahat, ay isang malinaw na sinyalis na hindi ka niya kailanman iniwan. May kamay na hindi mo nakikita, ngunit patuloy na gumagabay at nag-iingat sa iyo. Ang panatag na paniniwala sa gitna ng kaguluhan ay isa sa pinakamalalim na tanda ng kanyang presensya. Pagyakap sa sinyalis na ito ay magpapatibay ng iyong relasyon sa Kanya at magbibigay ng kapayapaan sa puso. Patuloy niyang ipinapakita na kahit anong mangyari ay nananatili siyang tapat sa iyong buhay. Habang pinagninilayan ang mga sinyalis na ipinakita sa buhay mo, ay mas nagiging malinaw na ang Diyos ay kumikilos sa paraan na hindi agad nakikita, ngunit ramdam sa puso. Sa bawat pagsubok na iyong nalampasan, ay may kasamang patunay na may gabay na hindi ka pinabayaan kahit kailan. Ang bawat luha, bawat panalangin, at bawat sandaling pag-asa ay hindi nawawala sa kanyang harapan. Patuloy kang hinuhubog at ginagabayan sa mga karanasang maglalapit sa iyo sa mas matibay na pananampalataya. Walang pagkakataon na ikaw ay nag-iisa dahil ang presensya ng Diyos ay laging kasama mo sa bawat yugto ng iyong buhay. Sa gitna ng lahat ng napagdaanan mo, ay may isang katotohanan na hindi nagbabago. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kahit paminsan ay hindi mo nauunawaan ang mga nangyayari, ay may mas mataas na layunin na dahan-dahang ipinapakita sa tamang panahon. Ang bawat sinyalis na iyong napansin ay paalala ng kanyang walang sawang pag-ibig at pag-iingat sa iyo. Ang pananampalataya ay patuloy na lumalalim sa tuwing naaalala mo kung paano kanya iniligtas sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang kanyang mga gawa sa iyong buhay ay patunay na ang pag-asa ay laging buhay para sa mga nagtitiwala sa kanya. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng pagsuporta ninyo ay nagiging daan upang mas maraming puso ang maabot ng mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Sa bawat pag-share ninyo ay may taong maaaring mapalakas, mapalapit sa Diyos at muling magkaroon ng pag-asa sa buhay. Ang komunidad na ito ay patuloy na magiging lugar ng inspirasyon, panalangin at pag-alala sa kabutihan ng Diyos. Patuloy tayong maglakad sa landas ng pananampalataya na may puso na puno ng pasasalamat at pagtitiwala sa Kanya. Sa bawat araw na lumilipas ay patuloy niyang ipinapakita na ang Kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago at walang hanggan. Ang buhay ay patuloy na nagiging mas malinaw kapag hinayaan mong Siya ang gumabay sa bawat hakbang mo. Ang mga senyales na iyong natutunan ay magiging liwanag sa mga panahong muling dudungis ang pagdududa sa iyong isip. Nawa ay manatili sa iyong puso ang kapayapaan, lakas at pananalig na nagmumula sa Kanya. Ang Diyos ay hindi kailanman lumalayo at patuloy siyang kumikilos sa buhay ng mga nagtitiwala sa Kanya.